Magandang buhay po mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga manonood, sa mga kasama nating magsasaka. Lalo na po sa mga magsasaka natin ng palay. So ang pag-uusapan po natin ngayon yung trabaho na ginagampanan ng sulpor sa paglaki ng palay po natin. Kalimitan kasi itong deficiency ng sulpor ay halos sa napapagkamalaan na kaparehas ng deficiency ng kakulangan sa nitrogen o sa urea. So dito pag-usapan natin ano ba ang pagkakaiba ng nitrogen at saka ng sulfur. So syempre, kilalanin muna natin ang 16 na sustansya na kailangan ng palay. Syempre andyan na ang basic nutrients, ang carbon, hydrogen, oxygen, tapos yung mga primary micronutrients natin like NPK. At itong sulfur, makikita nyo, secondary micronutrients. So, kinakailangan din siya. Parang suporta siya dito sa macronutrients. At the same time, yung mga micronutrients naman ay andyan din. Okay, so ito po, wag na po natin patagalin. Meron pong tatlong trabaho ang sulfur. Number 1 po, mahalaga po ito sa pagpapagana ng mga enzyme ng halaman. Katulad po ng protina, Alam naman natin na ang protina sa tao, yan yung nagbibigay lakas sa atin, magkakameron ng muscle, ng tissue. So ganun din po sa palay. Yun po ang trabaho ng sulfur. Pinapagana po niya yung mga enzymes na yun. Okay, ikalawa po, yung oxidation reduction. Ano pong ibig sabihin nito? Ang palay po natin, medyo ang gusto niyang environment o kapaligiran ay yung slightly acidic. Medyo acidic siya, kaya nga arrange niya. Gusto niya yung mga between mga 5 to 7 ang acidity ng lupa. Gumaganda siya ng gusto dun. Ngayon, itong mga rice field area natin, yung mga tubigan natin, kapag ang galing natin ng source ng tubig na pinagkukunan natin ay galing sa irrigation, sa ilog, yung mga yan, may mga dala po yung mga tabang, alkaline. Mga alkaline po, may mga dala silang alkaline na nagpapatabang dun sa lupa na medyo acidic o slightly acidic. Kaya nga sabi natin, walang acidic naman talagang lupa. Kasi pagka yan yung lupang yan ay binaha, di tatabang na. So, kasi mahahaluan ng alkaline. Ngayon, ang problema sa palay, gusto niya slightly acidic. Okay po. So, ang trabaho po ng sulfur is gawing medyo acidic yung alkaline na lupa. Bakit po? Ay kasi nga po, ang sulfur po is meron siyang sulfuric acid, acid. So yun po, pag inihalo siya dun sa alkaline, yung pH na mataas sa alkaline bababa. Yan. So dahil doon, magiging paborable sa paglaki ng palay, yan. Ikatlo po, yung bahagi ng chlorophyll na nagbibigay kulay berde sa halaman. Malaking bagay po ito, kasi ang sulfur ay yung nagpapaberde rin sa dahon ng halaman. Imagine natin, kung ang palay natin ay hindi bumerde, anong tendency niyan? Ay diretso na ho yan sa pagkamatay. Bakit po? Kasi ang chlorophyll, siya ang nagpapaberde para naman magkamero ng photosynthetic activity o yung pagluluto ng halaman sa pamamagitan ng sikat ng araw at tubig para siya ay lumaki dahil yun ang kanyang pagkain. So kung hindi naging green yung dahon ng halaman natin dahil kulang sa chlorophyll, dahil hindi tayo naglagay ng sulfur, ay hindi po gaganda ang palay natin. Hindi biberde. Yan. So, napaka-importante po ng sulfur para sa chlorophyll synthesis.
So ito naman po yung epekto ng kakulangan ng sulfur sa palay, ano. Number 1, leaf chlorosis. Ito yung pagkakaroon ng dilaw na kulay ng mga dahon na binanggit na po natin kanina. Stunted growth, ibig sabihin mabagal ang paglaki niya at mas maliit kaysa sa mga sapat na supply na sulfur o yung mga halaman, mga palay na may sapat na supply na sulfur. Reduced yield, ano po, so nababawasan po yung dahil sa kakulangan ng produksyon ng enerhiya at sustansya, yung binabanggit nga natin kanina na source ng energy, carbohydrates and protein. So isa pa, impaired nutrient uptake. So ito po yung kawalan ng kakayahan ng halaman na kumuha ng iba pang mineral dahilan upang makaapekto sa paglaki ng palay. Ayan. So dahil kulang sa sulfur, nasasakripisyo yung iba pang mga mineral na dapat ay kukunin din ng halaman. Kasi parang ano yan kapit-kapit sila. Kailangan may sulfur para madali yung ibang sustansya. So kahulihan po yung pong madaling tamaan ng peste, tulad ng mga insekto at mga sakit. Siyempre, kapag ang palay natin hindi suportado ng sustansya, hindi siya malusog, mahina ang kanyang katawan, talaga pong mabilis tamaan ng mga peste o mga sakit, ano po. Okay, bibigyan ko lamang po kayo ng parang idea o hint. O yan, o sikreto para malaman natin kung ang palay nyo ba ay kulang sa sulfur o kulang sa urea. Kasi sinasabi nga natin na halos iisa ang itsura nito. Pareho silang naninilaw ang dahon, Pero ito lang po ang sikreto dyan. Kapag ang nakita nyong nanilaw na dahon sa murang edad ng palay, sa panahong nagsusubi pa lamang, ay yung mga batang dahon, yung mga talbusa na dahon, madilaw. Pero yung mga matatandang dahon o yung nasa mababang parting dahon ay mag-green. Ibig sabihin, may kakulangan sa sulfur ang inyong palay. Yan. So kapag naman nakita nyo na ang madilaw ay yung matandang dahon, yung nasa mababang parte, yun ang madilaw, at mag-green naman yung talbusan, yung mga batang dahon, ibig sabihin ay may kakulangan naman ang inyong palay sa urea o nitrogen. Okay, bigyan ko lamang po kayo ng idea, saan po ba nanggagaling itong mga sulfur na ito? Una po, nung unang panahon pa, ito po yung minimina, po. So ito po yung mga depositong mineral na ine-extract galing sa ilalim ng lupa. Ito ay anyong gas din, sa mga aktibong bulkan. Ayan. May mga ilang bansa pa na yan ang ginagawang paraan ng pagkuha ng sulfur, yung pagmimina na mano-mano. Pero ito po, meron din pong yung byproduct, katulad po ng petrolyo processing, yung pagpaprocess po ng mga gasolina, petrolyo, langis. Yan. So kapag po pinrocess po yung mga yan, para ma-extract yung gas, may natitira po diyang byproduct. So yung byproduct na yun yung kanilang hinaharvest naman para maging sulfur. Yan. Katulad din po yan ng mga refineries para ma-refine yung mga produkto nila, like katulad halimbawa ng paggawa ng mga bakal, yan. So may byproduct po yan at yun po yung sulfur. At yun po ay ginagawa nila ng paraan sa pamamagitan ng technology na ma-harvest at maging pong fertilizer po natin. Ayan, so okay po, ano po ba yung mga pwedeng pagkuhanan ng abunong sulfur? Number 1 po, ito po yung kilalang-kilala natin, yung sulfur containing fertilizer o yung 2100 na 24S o yung tawag natin ammonium sulfate. Ito pong ammonium sulfate na ito, actually po ito po ay sulfur na merong halong ammonium o nitrogen, So ang kagandahan po nito, pag ito po yung ginamit natin, ammonium sulfate,
readily available na po agad itong nitrogen na ito with sulfur pa, kaya mabilis ang recovery ng halaman natin. So napakabilis din po ng aksyon ito. Mabilis ma-absorb ito ng halaman kumpara sa regular na urea o 4600. So number 2 ho, yung fertilizer blends, pwedeng foliar at granular. O yan, nakahalo dyan yung sulfur. Pwede ring gypsum o yung mineral na nagtataglay ng calcium at sulfur. At yung sulfur containing pesticide, yung 2-in-1 na. Yung pesticide yung may kasama ng supply ng sulfur. So wag nyo na hong pansinin yung 2, 3, 4. Bihira natin gamitin yan. Yun na lamang pong ammonium sulfate. Ayan, yun po yung magandang gamitin dahil readily available na agad. Yung nitrogen may kasama pang sulfur. O yan, so ito po so kailan dapat maglagay ng sulfur sa palayan? Ito po ay during vegetative stage sa panahon po ng nagsusuwi. So sa sabog tanim po, 12 to 15 days unang aplikasyon, pwede na po kayong maglagay ng sulfur. Kasunod, 20 to 25 days yung ikalawang paglalagay. At sa lipat tanim naman po, 0 to 14 days after transplanting, yun yung unang paglalagay. At pwede kayong mag-follow up 20 to 25 days, ikalawang aplikasyon. So ang tanong po ay paano nga, bukod dun sa binanggit ko sa inyo kanina na pagkakaiba ng sulfur at nitrogen deficiency, ano pa yung paraan para mas masigurado natin na tama yung ating ilalagay na pataba na sulfur kung deficient talaga? Pwede po tayong magpasuri ng lupa natin. So pwede tayong gumamit ng MOET o yung -1 element technique kit. Itong MOET na ito, hindi lang sulfur ang susuriin, lahat ng mga macro and micro element ay nasusuri po nitong MOET na ito. So ito po ay mabibili po natin sa PhilRice, pero may nakikita na rin po ako sa Shopee at Lazada. So napakadali po na ma-access po ito. So importante po ito para malaman natin kung talagang may kakulangan tayo sa sulfur. So ito naman po yung epekto kapag sobra naman po ang nailagay natin na sulfur. Lahat naman po ng sobra ay masama, talagang may masamang epekto yan. Number 1 po, yung toxicity. So maaaring magdulot ng stress sa halaman. Siyempre, kahit naman sinong tao, pag ikaw ay na-toxic o nalason, ma-stress ka ho talaga. So number 2, acidification ng lupa. Sinasabi nga natin na ang sulfur is from sulfuric acid. So ito po yung nagpapaasim ng lupa, at ang sabi natin, ang maasim na lupa o sobrang acid ay masama rin sa palay mismo, sa ating halaman. Nakakamatay din ang halaman ho yan, o hindi magsusuwi, didilaw ang inyong halaman o palay, mga ganyan po. So imbalanced nutrient, makakaapekto sa pag-absorb ng halaman ng iba pang sustansya. Yan, siyempre, yun nga po, hindi balanse yung sustansya niya kapag naging sobrang acidic ang lupa. May mga element na hindi po na-absorb, katulad nga po for example yang sa zinc, yan. So apektado ang paglaki ng palay natin. Environmental impact, maaaring magdulot ng polusyon. Yan, siyempre, kung sobra ang sulfur, mawawash out po yan sa iba't ibang parte ng palaya natin, madadala sa ilog, sa kanal, at sabi nga natin yan ay acid. So ibig sabihin, yung mga tap water natin pwede ring ma-contaminate. So yun lamang po, at kung meron po kayong mga suggestion pa o mga nais dagdag dito po sa simple tips and ideas po natin, pwede nyo pong i-comment dito para po nabasa rin po ng ating mga kasamahan po natin. So yun lamang po, and like, share, and subscribe.